Good day everyone! Welcome back sa ating YouTube channel. I am Roxette and today we'll be talking about Hematology 2. Nasa midterms na tayo and we're talking about the clotting time, different clotting time tests. So, tapos na tayo kay Lee White, ganyan, which is macro method at micro method. Today, magre-recap lang tayo sa coag factors kasi paulit-ulit ito mababanggit all throughout the lessons. And later on, mag-start na tayo sa other pang cutting time test such as PT, APTT, DVV, DRVTT, ganyan. So, let's start. So, for our coag factors, ayan, meron tayong fibrinogen, prothrombin, tissue factor, calcium, labile factor, stable factor, or tinatawag nating proconvertin. Proconvertin. Antihemophilic factor A, antihemophilic factor B, Christmas factor. Actually, wait lang. Parang Hageman factor, fibrin stabilizing factor, at prekallikrein. Wait lang ha, parang may mali dito. Yung sa Christmas factor. Christmas factor is 9 dapat. Tapos, sabi ko kasi ang palatandaan ko dito guys ay 9 days ng simbang gabi before Christmas. Tapos, sa naman, sa prower. Yan. Si factor 11. Hemophilia C eh. Okay. Tapos, si 12 ay Hageman factor. Okay. Activated by 12A activates 9. Mali tayo dito guys, pasensya. Pero itong description na to ay para to kay 11 talaga. Si 11 natin, factor. Hindi isingit na lang natin dito. Bakit 2? Sorry na. Excuse me po. Dapat ang pangalan niya ay
hemophilic factor C. Yan. Si factor 10, siya po yung sa kanyang description to. Sorry na. Yung activated in intrinsic pathway, part of common pathway. Kasi si anti-hemophilic B tsaka si Christmas factor ay isa lang. Yan, na-confirm ko. So, itong dalawang to, same lang yan, guys. So, ang description nila, nandito. Ang description naman nito, dito. Tapos, ayan. Ayan, pantay na yan. Okay? So, tara review. Tara review. So, high molecular weight, kininogen at thromboplastin. Antecedent, si 11 din. Ba't nahiwalay? So, ayun. Tulad na nabanggit kanina, yung intrinsic pathway, siya si plasma, thromboplastin, antecedent, same as anti-hemophilic factor C. Yun yung parang pinaka-historic na pangalan niya. So, fibrinogen, ang palatandaan natin dyan, yung unang I ng fibrinogen. So, 1 yun, diba? So, fibrinogen. Prothrombin 2. Siya naman taga-convert ng thrombin converted to thrombin by prothrombinase complex. Wait lang, nasa notes ko dun? May notes ako dyan, Yung kasama ata dun sa nawala. Prothrombinase complex. Ano ang ating prothrombinase complex? Sulat natin dito. Wait lang ha. So, factor 10 plus factor 5 plus sa common pathway ito kasi na guys. So, 10 si 5 si phospholipid tsaka si calcium. Yan. Yan po ang ating prothrombinase complex. 10, 5 ppl calcium. 3 Shu factor activates extrinsic with 7A. So, diba, kapag extrinsic extrinsic pathway kinase, ayun. Ang una doon ay si 3 plus 7. Wait lang, let me get my other notes lang ha, saglit lang.
So, yun ata yung nawawala akong notes at hindi ko mahanap, no? Sorry. Wala nga. Kasi nawala yung ano ko, yung naiwan ko sa jeep or sa UV, yung aking folder. Nandun kasi lahat. So, ayan. Na-activate daw niya ang ating extrinsic pathway of coagulation. So, ano bang nangyayari doon? Wait lang ha. Saglit lang. So, ito, ma-activate niya si wait lang. Okay. So, ito, si tissue factor plus T7, magbababuo ang ating tinatawag na tissue 7A complex. So, ganito yan isusulat. T7A. Tapos si 7, habang nagbabind sila ni tissue factor, ay na-activate na rin siya along the way. Tapos, i-activate niya na si 10 to 10A. Yan. Ganyan ang mechanism ng ating extrinsic pathway. Okay. So, si calcium 4, ang palatandaan ko lang dyan, ganito. Calcium. Yun na yun. Bakit ang black? Yan. Calcium. So, cofactor siya ng multiple coagulations. Diba? Lagi siya nakikita sa sa mga kinases. Okay? Extrinsic kinase.
kulang to. Si 7A, hindi lang siya mag-isa. May kasama siyang calcium at phospholipid. Ito ang ating tinatawag na extrinsic denase complex. Yan, si 7A plus calcium plus PPL. Ay, nakalimutan natin si tama lang pala. Kasi si 5, makikita lang yun siya sa ating common pathway. Si labile factor is included. Five A pala to guys. Activated form na siya. Tsaka to din, 10A. Activated form na din. Si 5A, siya ang ating cofactor. Yan. Okay. So, ayun. Next natin sa labile factor, ayan ang ating cofactor in prothrombinase complex. So, 10A and 5A, stable factor or proconvertin activates F10 in extrinsic pathway with tissue factor. Antihemophilic A or C8. Cofactor 4, 11A in intrinsic denase complex. Cofactor siya sa 8A. Ay, sa 9A. Yes. Kasi meron tayong tinatawag na intrinsic denase complex. Ganito siya sinusulat. So, factor 9A plus 8A plus calcium plus PPL. Ito ngayon ang mag-activate sa ating F10. So, si F9 ang ating enzyme. Si F8A ang ating cofactor. Yan. Okay, so kompleto na ang listahan natin. Meron na tayong intrinsic, extrinsic, at prothrombinase complex. Okay, so antihemophilic B or C9 or tinatawag natin Christmas factor activated by 9A forms denase complex with 8A. Christmas factor. Stewart-Prower factor naman ay ang ating anti-hemophilic factor C. So, ang mga hemophilic factors natin ay 8, 9, 11.
Tapos, excuse me po, activated by 12A activates factor 9. Excuse me po ulit. Kasi 'di ba sa intrinsic pathway rather, ah, so, bale, kapag intrinsic pathway naman ang pinag-uusapan, si prekallikrein or si, ang tawag ito, contact. Yan. Ma-activate niya ang ating 12. Ano ba? 12. 12A. Tapos si 12A, activate niya si 9. Ay, si 11 pala muna. 11 to 11A. Tapos si 11A, ko-convert niya naman si 9 to 9A. Tapos si 9A, sasama siya kay ating cofactor para ma-activate si 10 to 10A. Yan. So, bale, ang process dito ay si prekallikrein or contact, tapos 12, 11, 9, 10. Ay, 12, 11, 9, 8, 10. So, si Hageman factor naman ang ating 12. Wala talaga akong palatandaan dyan. Pero siya na lang naman natitira. At ang ating fibrin stabilizing factor, which is si 13. Si 12, activated by contact, initiates intrinsic pathway. Si 13, tapos links fibrin strands, stabilizes clot. So, na-activate po si 13 kapag si 10, wait lang. So, si prothrombinase complex activates thrombin into activates prothrombin into thrombin at saka ma-activate niya rin si F13 to 13A. Yun ang akin naaalala eh. Wait lang. Si prothrombinase complex po, magpo-form siya if i-convert niya ngayon si prothrombin into thrombin. Si prothrombinase complex, si thrombin into prothrombin. Tapos ngayon, si 2A, siya na ngayon. Ay, baliktad. Si prothrombin mako-convert into thrombin or 2A. Tapos, si 2A, ko-convert niya ngayon ganito na lang. Si factor 1 or si fibrinogen into
fibrin. Yan. Tapos, isa pang function ni 2 ay convert ang ating factor stabilizing, fibrin stabilizing factor or FSF, fibrin stabilizing factor, ko-convert niya into activated form. Para magkaroon na ng fibrin cross-linking para magkaroon ng stabilized clot. Ayan. So, sa protein-binase complex, PT to T, tapos F to F, bale, F1 to F1A, tapos 13 to 13A. So, ayun. Tapos, kanina pala nabanggit to si prekallikrein. Si prekallikrein po ay tinatawag din nating Fletcher factor. Isa siyang cofactor sa ating intrinsic pathway, works with HMWK na ating cofactor. Okay? So, si high molecular weight kinina dyan ay tinatawag din Fitzgerald factor. Cofactor siya ni 11 at ni 12 activation. So, Fletcher, Fitzgerald. Marami sila. Tsaka si Hageman. Again, si Stuart Prower. Yun yung mga tao. 4 lang naman. Si Stuart Prower, 10. Si Hageman factor, 12. Si prekallikrein Fletcher. Si high molecular weight kininogen Fitzgerald factor. So, ito pala. Dito pala eh. Napakahirap pa ako. So, ayan. Add ka lang ng phospholipid din dito. Ayan. Hindi na natin kailangan yan. Diretso na muna tayo sa thrombin clotting time. Maiksi lang naman pala to. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1. So, aim natin matapos tayo ng 6:30, tapos 6:30 to 7:30, isang subject ulit. Okay? Tama ba? Hindi, 6:30, tapos maligo ako. 7 ako aalis. Para makarating ako ng... Ay, okay na lang pala. Pag 7 ako umalis, makakarating ako ng... 8:30. Sige, doon na lang ako mag-aaral sa school. Okay guys, hanggang 6:30 lang tayo. Lalayas ako maaga para doon na lang ako mag-aaral. Okay? So, next na, proceed na tayo sa ating thrombin clotting time. Ihuhuli na natin, i-recall ang whole blood clotting time such as macro and micro methods. So,
thrombin clotting time or TCT. Ito po ang ating routine test to monitor heparin therapy. Yan. So, ating routine test to monitor heparin therapy. Mainly reflects abnormalities in fibrinogen at thrombin inhibitors. So, kung magkaroon daw ng problema, ang sisisihin ay si fibrinogen or ang mga thrombin inhibitors. Used to measure availability of functional fibrinogen. Sa APTT naman, kung si TCT ang ating routine, si APTT or activated partial thromboplastin time, siya naman ang most commonly used na screening test for coagulation or bleeding disorders. So, bakit siya tinatawag na partial? Kasi phospholipid lang ang portions na meron siya. So, ang ini-evaluate, So, coagulation test siya that measures the time required for plasma to clot after the addition ng contact activator, phospholipid, and calcium. Kumbaga yung ating mga tenase complex, no? After i-add yun po ang ating tinitest. Yun ang ating mga reagent. So, ang ating reagent ay C5, si contact activator, at saka si phospholipid sa APTT. Used to detect clotting factor deficiencies, monitor unfractionated heparin therapy, identify coagulation inhibitors, screen for bleeding disorders. So, ang pathway na ina-evaluate dito ay si intrinsic at saka si common. Intrinsic meaning sila, yun nga, contact. Si contact, kasi yan, may contact activator siya. So, matic, sa 12 yan. Diba si contact activator or si percalicrin, siya yung nagsimula ng intrinsic pathway. So, ayun. But going back kay TCT, na-evaluate niya ay si common pathway lang. Kasi, coagulation, yung mismong fibrinogen and thrombin na lang yung ating focus dito diba, si fibrinogen, matatagpuan yan sa ating, tsaka si thrombin, nasa common pathway na po sila. So, specific process na itignan natin dito ay yung fibrinogen to fibrin. Tapos, huwag na muna natin isama yung mga decrease tsaka prolong. So, specimen natin dito ay same lang kay PT, which is platelet poor plasma, which is sa citrate or blue top tube nakalagay. Okay? So, clinical significance detects heparin contamination, identifies fibrinogen abnormalities, diagnosis, DIC, investigates unexplained PT, or investigating unexplained prolonged PT or APTT. So, taga-help din pala siya sa ibang test na hindi ma-explain. So, si DIC guys, siya po ay disseminated intravascular coagulation, which is isang systemic activation of coag cascade leading to
widespread or systemic microthrombin in small vessels. Tapos magkakaroon of course ng consumption of platelets and clotting factors. Dahil doon, anong mangyayari? Magkakaroon ng paradoxical bleeding. Tapos, mag-trigger ang ating sepsis. Okay. Ito ang kanilang pinanggalingan. Trauma, injury, malignancy, usually mga acute promyelocytic leukemia. Severe transfusion reactions. Sama na rin natin yung snake bites. Yan. Okay, next is si ating fibrinogen or factor 1, soluble plasma protein that is instrumental in the normal coagulation process. Soluble plasma protein. SPPF. Wow, SPF. Soluble plasma protein. Fibrinogen. So, following trauma or injury, fibrinogen is converted into an insoluble fibrin clot by two-stage process. So, stage 1, thrombin converts fibrinogen to fibrin monomer. Stage 2, fibrin monomers aggregate to form the soluble fibrin monomers. Sorry. So, si insoluble fibrin monomer or clot, mag-aggregate siya para magkaroon ng soluble na fibrin polymers that are recognized as the end product ng ating thrombin assays. Soluble dapat kasi kailangan siya patunawin para sa ating process na tawag na fibrinolysis. Si fibrinolysis, ito yung process ng pag-breakdown or pag-hydrolyze ng soluble fibrin polymer para bumalik na sa tamang circulation ang dugo. Kumbaga, para tapos na yung clotting, tapos na yung scab, ganun. Tapos na ang pag-heal sa sugat. So, common pathway, final step lang sa TCT. Okay. So, factors affecting TCT measures the time required for thrombin to convert fibrinogen to fibrin. Yun pala mini-measure natin sa TCT. So, na-evaluate natin again yung ating final step ng coagulation cascade. For the principle, when thrombin reagent is added to plasma, it directly converts fibrinogen to fibrin, producing a clot. So, bypasses earlier coagulation steps, evaluates fibrinogen quantity, evaluates fibrinogen function, evaluates presence ng thrombin inhibitors. Kasi kapag may inhibitors, edi hindi mabubuo yung clot. Ano ba yan? Hindi ko nabara.
Okay. So, reagent is C, thrombin time reagent, or tinatawag nating bovine lyophilizate ang kanyang form. Ibig sabihin, dumaan siya sa lyophilization or pagda-dry freeze. Kumbaga, powder. Powder sa ating thrombin time reagent or TTRB bovine. Ang amount ay 1 ml lang po. So, ayan yung materials natin. Two-way needle, citrated evac tube, Sentry, 0.50 pipette, 0.60 pipette, tissue paper, Wasserman tube, 2, water bath, APTT reagent. What APTT? Feeling ko sa isa to dapat na mali lang. Say I want the moon. Tama naman. Wait lang. O, yun nga talaga nakalagay dito, APTT reagent. Wasserman tube. So, for the procedure, prepare the test tubes, label the 2 tubes for sample at control. Pre-warm the tubes, place the tubes in a 37 degrees Celsius water bath, add plasma, pipette 0.2 ml ng ating plasma for the control into the pre-warm test tube. Tapos, atin itong i-incubate. Let the tube incubate for 3 minutes at 37 degrees Celsius. Tapos, kapag na-incubate mo na siya after 3 minutes, saka ka lang maglalagay ng 0.1 ml. Ano ba talaga? 0.1 or 1 ml? .1 naman dito. Pero kanina kasi, nakalagay 1 ml daw. Labo. So, ayan, yung susundin natin, 0.1. Yan, thrombin time reagent or C-bovine. So, ayun, prepare the test tube, label ng sample and control. I-pre-warm sila pareho bago lagyan ng 0.2 ml ng ating plasma or platelet pour. Excuse me, sorry. Sorry ulit. Or ng ating platelet pour, citrated plasma. Kumbaga, 2:1 siya. Plasma, 2, 0.2. Tapos, 0.1 lang ang ating thrombin reagent. Tapos, after malagyan ng plasma, i-incubate siya sa 37 degrees Celsius for 3 minutes. Tapos, step 5, yun na, thrombin reagent o si bovine. Tapos, start na ng timing. Kasi, mini-measure natin dito is yung time ni thrombin na ma-convert si fibrinogen into fibrin. So, ayan. Observe the clot formation, gently tilt the tube, watch for clot formation, record the time, stop the timer, and when the first visible clot appears, repeat and perform in duplicate for both sample and control. So, kung duplicate, edit 4. So, interpret the result. Ang normal range po natin ay 8 to 14 seconds depending sa reagent and laboratory. So, Anong oras na, Be? Check? Anong oras na? 5:30. 5:30?
normal range, TCT, APTT, okay, si TCT ay 8 to 14 seconds. So, after ng ating TCT guys, kakain lang ako saglit. Tapos, resume na tayo 5:40 hanggang 6 para sa ating APTT. Tapos, 6 to 6:30, itong tatlo. 4 pala. Kaya yan. Maniwala kayo. Sunod tayo. Okay. Cause of decrease ng ating TCT, na-shorten siya, though rare daw to, at generally hindi naman significant, ito pa rin ang mga causes niya na dapat nating malaman. So, in the elevated, yung fibrinogen levels, so, kapag elevated yung fibrinogen levels, ibig sabihin, mas mabilis siya magka-clot. Kasi maraming clotting factor, number 1. So, pag ganun, ibig sabihin, maraming mag-activate ng clotting sa ating dugo. Tapos, inflammatory states. Kasi diba, ay pinaghiwalay. Diba, kapag may inflammation, ibig sabihin, gawa ang ating mga fibrinogen, ang ating coag factors, ng way para masaraduhan yung pamamaga o yung sugat. Kaya nasa-shorten po ang ating TCT. So, again, nasa-shorten siya kapag surat ko din dito. Nasa-shorten po siya kapag mataas si fibrinogen factor 1. Tsaka may inflammation. Wala naman pong nabanggit kapag increased. Tapos, clinical significance na madadiagnose ang ating heparin contamination, identifying fibrinogen abnormalities, madadiagnose din po ng DIC, ating investigate ang ating unexplained prolonged PT at APTT. Limitations po, limited pathway evaluation. Kumbaga, last step lang po kasi ng coag cascade ang ating mini-measure. Tapos, sensitivity ng heparin. Even small amounts daw po nito ay mapaprolong ang ating TCT. So, lalagay ko lang po dito dahil siya sa heparin contamination. Tapos, FDP interference affects fibrin polymerization. Ano po ang FDP? FDP stands for fibrinogen degradation products na nakikita sa DIC. Fibrinogen degradation products. Kumbaga po, ito yung mga fragments ni fibrinogen or ni fibrin broken down by plasmin during
fibrinolysis. So, kapag may clot breakdown po, nakikita po ito sa ating DIC, trombo disseminated thromboembolism, liver disease, tsaka severe trauma. Kasi, ang process po ng fibrinolysis, ang ibig sabihin po niyan, gawa rin po ng gawa, or nagkaka-coagulate din po na nagkaka-coagulate. So, mabilis ang process. So, kapag nag-i-induce po ang ating fibrinogen degradation products, meron pong yung effect sa ating fibrin polymerization. Kasi nga, nagfibrinolysis, ibig sabihin po nito ay meron pong DIC or liver disease or severe trauma. So, cannot identify the exact fibrinogen disorder. Kumbaga po, para siyang screening test lang. Cornstarch yan, Nay. Walang makain eh. Teka, maghahanap ako. Tapos, hindi po siya disease specific. Pero, ma-identify lang natin kung ano yung possible na sakit na meron kapag nag-prolong or nag-decrease. Yun lang. So, tapos na tayo sa APTT na po tayo. Pero wait lang, kakain lang ako. Ano